Mage na swerte ang ipinamanang bahay sa kanya rito sa Sorsogon City. Kumaga, magaan. Unang-una, wala pa ako niyan ha. Nagkakasama lang ako. May nag-order. Wala akong oven. Yan ang oven ko dyan. Di hulugan ko. Monthly yan. 900 plus ang monthly. Alam mo, natapos ko yan. Doon lang ko sa pagkasakasaba. Yan lang. Parang magaan sa akin. At ang may dala raw ng buenas, ang di manoy mga nakatira rito, 20. 1990 kami kinasal. Yung punso, doon banda, maliit lang yun, parang ganyan lang. Oh. Nung napansin ko na talagang lumalaki siya. Siyempre, matagal na yun eh. Yung biyanan ko, yun ang maraming kunikwento sa akin. Tawa siya sa akin. Sabi ko, bakit mamay? Kukwento siya na meron daw siyang bisita, kausap niya. Ganyan niya, sabi niya. Sabi niya, naglalaro ng ganyan. So parang tinuturo niya sa akin, wala naman ako makita. Ang paborito raw kalaro ng mga duwende, ang bunso nilang kapatid na si Loretta. Parati yun na ninahanap ng nanay. Asan na si Loretta? Kung saan na naman pumunta, di naghahanap kami. Hanapin mo doon sa kapitbahay natin. Wala. Biglang dito lang anya ako. Yung nanay ko, tawa na ng tawa. Diyan na lang naman yan. Iniisip ng nanay ko na parang naging kaibigan. Kahit gabi nagsalita yun, walang namang kausap. Paggising niya, mamay, pengi ng sampurado. Yun talaga. Pero si Loretta, namatay taong 1976. Di naman alam na may sakit o ano pa man. Sinabi niya sa nanay ko na pupunta tayo sa ospital dahil makasikit ang ko. Wala man. Di ang nanay ko at saka tatay ko na andalin natin ang ospital. Pero hindi nakarating. Wala na. Hanggang noong dekada 90, ang mga duwende, sunod-sunod na naman daw na nagparamdam. Hindi kami nakatutok ditong manood kasi may ginagawa. Pero at least pagka nandyan na yung commercial, alis kami gano'n. Tapos biglang nawala. Tapos ililipat ng sino naglipat? Wala naman tao. Kami lang naman. Sabi ko, lilipat. Sabi, hindi ah. Minsan naman dito ako, lumabas bigla. Akala ko niya nasa CR ka, bakit? May naririnig daw siya nagbubuhos. Kami lang naman dalawa dito. Sabi niyan, maya-maya lang, pikit-pikit ka dyan. Kita mo ito. Ang dami. Sabi ko, ang liliit. Katapos, gabi ng gabi na, magkakatuwaan sila. Tagal ba umulan? Yun ang inaabang ko, lakad nila dito. Tuwang-tuwa ako pag masasabi ng nanay ko, halika, lalabas yun. Nung una, mahilig ako sa gitara. Pagtapos ko yan, isasabit ko yung gitara ko. Pag matulog na ako, marinig ko yan. Katapos, sunod yun, boses ng maliliit na bata. Tapos meron din ako naramdaman at nakita ko rin yung punso. So parang na lang sa akin yun. Na kung nandito man sila, okay, let's be friends. Ganun na lang. Hanggang ang punso, pinag-iba na nila nung ni-renovate ang bahay. Tinibag, may nakita kaming kaprasong damit na hindi ko naman binulatlat. Nung naisip ko na yun, na hinahanap na namin mag-asawa, hindi na namin makita. Parang t-shirt, white at saka green. Sabi ko, ba't inalis? Dahil nang pamahal rin sa amin yun. Si Mrs. sabi ko, kailan kaya babalik yun? Yung puso na yun. Pero may matandang pumunta dito na nagsabi sa akin na huwag kang yun, babalik at babalik yan sa'yo. At nito lang Pebrero, may mga nagkukumpulan sa labas ng kanilang bahay. Pinagkakaguluhan ang palito ng posporo na mag-isa raw sumasayaw. Ito ang nakuna ng video. Kayo na po ang humusga. Walang tao po sa loob. Lumilitaw lang. Natakot po. May sumigaw na may gumagalaw na post. Pero syempre naging aware ako, di pa naman ako nakitang actual niyang ganyan. Tsaka malay ko ba kung joke lang. Nung nakita ko talaga siya sa bintana, talagang shocks, nagulat ako, kinikilabutan ako. Kasi totoong-totoo, walang tali. Totoong gumagalaw siya. Ang palito ng posporo tuloy-tuloy daw sa pag-ikot mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Baka ako bumalik dito, yung kaibigan ko. Natuwa ako kung isipin lang ko ano. Nung nangyari yan, ako wala dito. Talagang nasa Maynila ako noon. Pagdating ko, nagulat ako sa kwento nila na meron ng ganon. Ayaw ko sanang maniwala. Pero nung nakita ko yung video, doon ako kasi palito ba naman, sasayaw ng ganon, di ba? Video,
Hindi ko masasabing edited kasi sa ganon, hindi mo ma-edit basta-basta ganon Una-una, pixelated. Pagka in-edit mo na siya, hindi mo na siya mahahabol yung same ng pagka-pixelated nung video. Ang isa lang pwedeng mangyari doon, yan yung sapot ng gagamba. Nakaangat siya dun sa floor ng lamesa. Pag bumaba siya, tumutumba siya, bis bigla siyang gumaganyan. Ganyan yung ng mga palito na may tali. Yung tali kasi hindi basta-basta makikita lalo't bumanipis. Kung napansin ko sa video is low quality. So dahil po low quality yung video, mas nabuo po yung optical illusion natin na yung palito is talagang nagmumove po siya sa surface ng table freely. Hindi rin po natin masyad napapansin sa video na nagtutwist yung palito, nagsuswing and nag-overswing siya. Isa sa naging conclusion ko kung ba't nangyari yon, baka may naka-attach dun sa palito, something sa palito na thread na pwedeng gumagalaw siya dahil sa hangin. Para sa akin lang po wala pong kinalaman yung high ceiling ng bahay. Tinry ko po yun, either low or high is same effect lang po yung nangyayari dun sa palito. Gagalaw at gagalaw pa rin po siya. Nung naglilinis nga ako dito, nung makatapos ko maglinis, mag-aalis na, nakita ko talaga itong palito. Nakatayong ganun. Hindi ko naman pinansin, basta sabi ko, inayos-ayos ko lang to, umalis na ako. Wala naman pong sapot kasi nilinis na yan. Tiningnan ko sa ilalim, wala namang magnet na nakalagay o ano, basta nakatayo lang siya. Tapos ginanong ko, wala namang sapot. Hindi siya natayo ngayon Nagpasya silang makipag-ugnayan sa aming programa para imbestigahan ang pinangangambahan nila pagbabalik ng mga duwende sa kanilang tirahan. Hiningi ng aming team ang tulong ng paranormal investigator na si Ed Calwag. Pero sinadya nilang huwag ipaalam kay Ed Calwag ang backstory o ang kwento sa likod ng lumang bahay ni Namaguer. Pagpasok pa lang daw ni Ed Calwag, meron na raw siyang kakaibang naramdaman. Dito pa lang po sa start, pwede kong sabihin na mayroon tayong possible entities kasi medyo may mataas na goosebump. Agad niyang nilibot ang bahay. Nagulat sila sa natuklasan niya. Narito ka ba ngayon? Pwede bang sagutin mo ako? Ikaw ba yung nagpagalaw ng posporo? Sagutin mo ako. Nagkagulo sa labas ng bahay ni Namaguer sa Sorsogon City. Ang palito kasi ng posporo, mag-isa raw tumayo at sumayaw-sayaw. Wala po siyang tali kasi kung may tali man po, walang hangin, hindi siya gagalaw ng talaga. Tumataas Paniwala nila, gawa ito ng mga duwende. Tumulong sa pag-imbestiga si Ed Calwag. Dito pa lang po sa start, pwede kong sabihin na mayroon tayong possible entities kasi medyo may mataas na goosebump. Agad niyang nilibot ang bahay. Mga anong oras po? Sa araw na nangyari yun Ma'am, may palito ba kayo? Gamitin lang natin itong EMF para meron tayong basehan kung siya ay magre-reply. So yung pong ilaw natin ng EMF, naka-steady lang siya. Tingnan natin yan kung magbiblink siya, gagalaw, or sasagot dun sa mga question natin. Narito ka ba ngayon? Ang di manoy nagparamdam sa bahay na posible rin daw nagpaiko sa na-videohan pang palito ng posporo. Hindi raw duwende, kundi kaluluwang hindi matahimik. Hanggang ang aparato ni Ed Calwag. Pwede bang sagutin mo ako? Sabihin ko na po sa inyo tayo na medyo may tampo po yung kapatid ninyo sa inyo. Kasi para daw pong hindi na siya naaalala. Tama po ba? Madalang na po ang pumupunta sa kanya. Sinubukan nilang kausapin ang pinaniniwalaang kaluluwa ni Loretta. Loretta, halika rito. Tinatawag kita. Tay, magsabi na po kayo. Andiyan na po siya. Sis, mahal ka namin. Kung ano man ang humingi mong gagawin. Nakikipag-usap siya ngayon, nakikipag-communicate. Pasensya ka na kung na medyo na
kalimutan. Mahal ka namin, mahal ka namin. Ako, maski hindi mo ako pakilala, ngayon, nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, Nini. Ibibigay namin sa iyo kung ano man ang pagkukulang namin, ha? Tatabi ka namin doon kila mamay at papay, ha? Palagi ka nang kasama sa lahat Champurado ng daw. Sampurado. Dalhan niyo daw po siya ng champurado. Sige, sampurado. Okay. Chocolate. Pakipatay na po tayo yung ano. Kayo po magpatay para po makalaya na siya. Nung araw ding yon, makalipas ang halos 5 dekada, muli nilang dinalaw ang puntod ni Loretta. Hindi na namin alam kung nasaan na kung napunta. I-ano na lang namin dito para magkasama-sama silang kapatid ko, magulang ko. Mas masaya sila. Nag-alay din sila ng paborito nitong champurado. Siya ang pinakalas na puso namin talang mahal na malaman siya. Totoo man o hindi ang mga kinatatakutan sa bahay na ito, sa isang bagay, tiyak na walang kokontra. Ang mga namayapa na wala man sa ating pili, dapat huwag ibaon sa limot. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.